Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga bok. At welcome back na namang muli sa Mumuti Ko Channel. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin yang fish. Kumusta na ba kayo dyan mga bok? Ayos pa ba ang mga buto-buto natin? Matagal-tagal ding walang upload ang channel na to mga bok ano. So sa natatandaan ko parang 7 half moon tsaka isang full moon yata. So ngayon mga bok, ang episode natin ngayon, tatalakayin natin kung paano hanapin itong uling mga bok kasi ninakaw ng mga hapon yung uling ko. So una nating hanapin mga bok, siyempre, mga pointer. Kagaya ng pointer na nandito sa likuran ko mga bok. Yan. So kung mapapansin nyo mga bok, meron na tayong panukat na nakaunat na mga bok ano. So for the first time talagang nagunat ako ng panukat. So kakailanganin 'to mga bok gawa ng araw kasi 'to, eh, oh, ayan. Kakailanganin ko ng tamang sukat nito mga bok, ayan. So kung mapapansin niyo mga bok, ayan yung araw natin. So hanggang dito 'yan mga bok yung ano niyan, tapos sa gitna may hole 'yan mga bok, ayan. So kung mapapansin niyo, may dalawang liig yung araw natin mga bok ano, nagsanga yung body ng araw. So mushroom type ang tawag ng mga mentor ko nito mga bok, 'yan. So, meron na tayong isang araw mga bok, ayan. Do'n lang sa taas, ayan mga bok, yung pangalawang araw natin, 'yan. So, ang sukat naman nito mga bok, 7. Tapos may hole sa likuran ng araw, may hole. Tapos may isang hole, mababaw 'to mga bok, ito malalim, tapos malalim. 4, 2, 3, 4. Ayan, parang square mga bok ano, trapezoid ba ang tawag nito? Ay ano ba tawag nito? Parang square na maliit ito, tapos dito malapad, parang mga base ng flagpole ano. So, yung arrow naman na yan mga bok, ayan, nakatungo yan pababa, tapos may hole dito. Oh, may 4 na hole, yan. 7 ang sukat niyan mga bok. So, itong isa, yan, 15. So, dito sa taas naman mga bok, ayan, may isa pang arrow dito. Ayan. So, 8 naman ang sukat nito mga bok. Ito yung dulo ng arrow mga bok. Tapos yung hole natin, so mga half inch ang lalim. Ayan mga bok, half inch. Isa, dalawa. So dalawa lang mga bok. So itong araw naman na ito mga bok, yan, 8 ang sukat niyan mga bok. Yan, 8. Pabaliko. Kasi ano yan mga bok, yan oh. So pababa kasi ito dito, yan. Kaya kung titignan natin, parang baliko yung araw. No? Parang tabingi, ayan oh. Nakabend. Kasi pababa to. So ito yung pang-apat nating araw mga bok. Yan sa likod. So kita nyo ba mga bok? Sana kita lang. Yan oh. So ito namang sukat ng araw nito mga bok, 8. Yan. Pansinin nyo mga bok. Yung body, nasa kalagitnaan lang ng arrowhead ano. Ito yung kanto ng arrowhead eh. Nandito lang siya. Yung body ng araw natin. May dalawang guhit pala dito mga bok. Yan. Dalawang guhit. So may 4 na araw tayo mga bok. Tapos
Itong marka na 'to mga bok, oh. Yan parang naka-letter C. Kita po, sana kita lang 'to. Ito naka-C, tapos baliktad na C. Tapos hole ito mga bok. Kasya yung dalawang daliri, ayan oh, sa hole na yan. Kasya yung dalawang daliri. So, yun. Tapos meron dito heart. Yan mga bok. Yung heart natin. Pansinin nyo mga bok. Ayan. Yung heart. Tabingi ano. Umbok yun dito. Tapos yung heart natin mga bok, may dalawang umbok. Nakaumbok to mga bok kayo. Yan. Nakaumbok to. Tapos nakaumbok din yan. Dalawang nakaumbok yan mga bok. Ha? Yun oh. Tapos ito yung itsura ng bato mga bok. Sa pag malayo tignan. Yan. So yan yung bato mga bok. Pansin nyo ba mga bok ano itsura? Parang may kakaiba mga bok ano. Parang sambaret. So papaano ba to hanapin mga bok? Yan. Marami naman ang nagdidekod nito dito sa YouTube mga bok. So tignan natin kung parehas ba kami. So ngayon mga bok, ayan. Ito yung mother code natin mga bok. Itong araw na to. Yan, 15 ang haba. So papaano ba to hanapin mga bok? Kasi may hole to dito. Yan. Sa pinakagitna talaga yan ano mga bok. Sa pinakagitna ng araw yan. Yan oh. Tapos may dalawa. So una nating hanapin mga bok ito. Ito yung unang hanapin natin. So may sukat to na pakita ko lang sa inyo mga bok. Yung sukat niya. Yan. Yan yung dulo. Ayan. 8 feet yun. So 7 yan. 1 foot. 13, 14, 15, 81. Ayan. 15 mga bok ano. Yan. Nandito yung hole natin mga bok. Nasa gitna. So ganito lang yan mga bok. Hatiin lang natin tong 15 na to mga bok. Ayan. Kasi yung hole na yan, yun yung item natin. Nasa gitna. So hatiin lang natin. Kukuha lang tayo ng 7.5 feet. So 7.5, kukuha tayong 84. Yan, 84 yan. So kukuha tayong 90 plus 6. Yan. Kailangan nasa dulo yan mga bok. Yan, kukuha lang tayong 90 dito. So, okay na yan siguro mga bok. Ayan, 90. Yan yung papunta yan doon sa taas mga bok. So, wag niyong alalahanin mga bok kung saan papunta yung araw. Wag niyo munang gamitan ng kompas. Baka mamaya matanong niyo sa akin kung saan papunta yung araw na to. So, hindi natin kakailanganin yan mga bok, yung kompas. Ang kailangan natin, sundan lang natin yung araw na yan kung saan papunta. Kuhanin natin yung sukat at hatiin lang natin kasi nandun lang sa kalahati yung item natin. So 7.5, kalahati ng 15. So dito sa taas mga bukan, so dito siya tumama mga bokyo. Yan. Pansin nyo ba to mga bok? Ayan. So ito yung hole mga bokyo. Kasya yung ano nito mga bok, isang daliri. Ayan o, kasya. So dyan tatama yung ano natin mga bok, yung sukat. Ayan o. Dito tatama. Pansinin nyo to mga bok, yung marka. Ayan o. Ayan, may isang hole na may dalawang hole sa loob. Yan o. Dalawang hole yan mga bok. Sa loob ng isang hole. So may dalawang deposito yan.
Kung bato ang nasa harapan nito mga bok, so ibig sabihin may dalawang deposito sa bato na yan. Kung saan man ito nakatapat mga bok. Ayan, hole na may hole, dalawa. Parang mata kumbaga. Mapahukay o mapabasag man yan, ibig sabihin yan, kung saan nakatapat yan, may dalawa kayong target. Oh, may dalawa tayong target mga bok. Pansin nyo ba mga bok kung saan to? Ayan, sa baba. No? May target tayo sa kanan. Ayan, nasa kanan pero sa baba. Dito sa kanan pero bandang baba. Sa kanan lang tayo mga bok. Yan yung ibig sabihin nito. Ayan parang nakasi ito. May isang linya. So yan yung itsura niyan mga bok. May isang hole pa pala dito mga bok. Isa, dalawa, tatlo. May tatlo tayong target mga bok. Naka-inside to. So itong hole naman na to mga bok, ayan. Kung mapapansin nyo to. So lagyan natin ng oras mga bok. Ayan. So alas 12. Ito alas 12, alas 3. So malapit na sa alas 3 mga bok yung na yan. So ibig sabihin nito mga bok, ito dahil yung hole na yan, ayan, bilog na bilog. Talagang malalim to mga bok. Ayan nandun pa to. Dalawa, nagsanga to mga bok, may isa pa baba. Yung isa nandun sa yan, sa taas, nakaganyan mga bok, padiretso pa doon. Yung isa naman pababa. Bilog na bilog. So indicator yan mga bok na may naka dito, may naka inside track. Dito mismo sa bato na to. Dahil bilog na bilog yan mga bok, ayan malalim. So parang nasa mga 2 yata to mga bok. Ayan nga, 2 inches. So ibig sabihin dalawa. Dalawa ang target natin dito mga bok. So dito sa taas, ayan yung heart natin mga bok. So yan mga bok, hindi yan pag-ibig Baka mapunta tayo nito sa SSS. Ay, Ginoo. So yan, ang ibig sabihin yan mga bok, may dalawang chamber yan. Kappa method yan mga bok, hindi yan heart, hindi yan puso. Puso lang kung titignan natin yan mga bok. Kasi kung na-research nyo na si Kappa, so doon sa puwet dinudukot ni Kappa yung Shirikodama. Kaya yung heart na yan mga bok, ang sumisimbolize ng puwet. Ang kailangan lang natin mga bok, ang hole, no? Kasi wala tong hole. Kaya napapansin nyo ba mga bok, pag nakakita kayong heart na may dot sa gitna, direct under. So yan yung sa 'di ba mga bok, sa treasure code nyo. Kasi itong puwet na to, ito na yung hole. Kaya ito yung magiging target natin. Lahat ng heart na may dot sa gitna, naka flat wall man yan, naka-paslope, pa-slide ba? So naka-wall, naka-pa-slide o dito sa flooring mga bok So target pa rin natin yan. Yan yung target natin basta may hole yan sa gitna. So ito, ang sinasaad lang nito mga bok, na sa isang shaft o sa isang bato, ang target natin dalawa. Yan. Pansin nyo ba to mga bok? Ayan may hole. Nasa baba. At nasa taas. Yan, mga bok. Bilog na bilog yan mga bok. Yan. So ang sinasaad niyan mga bok, ang target natin sa loob lang ng isang bato. Yung target natin nasa taas, tapos sa baba. Sa loob ng isang bato mga bok, itong heart na to. Na kung saan naman, confirmation mga bok, nakaumbok. So ibig sabihin yan, basag tayo mga bok. Ayan dalawang nakaumbok.
ito medyo malaki sa taas, sa baba medyo maliit mga bok. No, umbok na umbok to. So, dalawang target natin. Yung ano din doon, yung hole na may dalawang hole din sa gitna, confirmation. Na may dalawa tayong target at sinundan pa nito. Yung target natin nasa taas at nasa baba sa bato na to. Yan, nakita nyo sa site nyo yan. So, ibig sabihin, may dalawang chamber tayong kukuhanin sa loob ng isang shaft. Magkasama yan mga bok. Ngayon, kung yung heart na yan, na taon, na ang target natin bato, so ibig sabihin yan mga bok, yung isang bato na yon may laman na dalawang deposito. So yan yun mga bok. Kung sa atin, heart tignan. Pero kappa method yan mga bok. Ang ibig sabihin yan, dalawang chamber. Hindi yan pag-ibig mga bok ha. Kappa method yan mga bok. So ibig sabihin may dudukutin tayo. So katulad na lang nito mga bok. No? Yung arrow natin. May hole sa gitna. So ayan, ang given doon mga bok, 15. Tapos may hole sa gitna. So kukuha lang tayo ng kalahating sukat nun mga bok ano. So mula doon sa arrow natin, magsusukat lang tayo ng 7.5. 7.5. Ayan. So dito sa kanan ang target natin kasi yung hole ng arrow na yun nandito sa kanan. So nandito sa kanan ang target natin mga bok. So ito din yung sinasad niyan mga bok ng hole na yan. Ayan o. Yan. Confirmation yan mga bok na may target tayo dito sa loob ng bato na to. At ito pa ang isang confirmation mga bok nandito sa loob ng bato. Yan. Itong C na to na may binaliktad din na C. Tapos may hole. So break this marker yan mga bok. Na. At ang isang arrow naman ito mga bok, ayan, may dalawang ano din to. May dalawang hole. So ibig sabihin, code niyan, babae. Yan, dalawang hole. So medyo bastusan to mga bok ha. Kasi talagang ganito ang code ni Kappa mga bok. So ang target ni Kappa, ang mga victim ni Kappa, tao. So walang pili si Kappa mga bok. Babae, lalaki, bata, matanda. So ito medyo bastos to mga bok. Lalo na pagdating natin dun sa episode nating Inside Rock mga bok, yun talaga bastusan yun. So itong target na to ni Kappa mga bok, babae ito. Ano, pagpaumanhin yung mga bok dahil talagang bastusan to. So baka hindi nyo pa alam na ang mga babae may tatlong butas yan mga bok sa pagitan ng dalawang hita. So ito, dalawang butas, ayan, isang daanan ng ihi, daanan ng bata. Pero hindi ito ang target natin mga bok. Kasi hindi dito dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. Daanan ng ihi, daanan ng bata. So, nandun yung daanan ng dumi. Ayan mga bok, yung daanan ng dumi. Dito dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. Nandyan lang yung heart. May isa pa tayo sa baba mga bok kasi nandito to sa taas. Nandun yung isang pointer mga bok yo. Ayan yung pointer natin papunta dito. No. Pero ito naman mga bok, ayan, yung pointer na yan. So sasaluhin yan dito mga bok. Talagang papasok siya. Babangga na siya dito sa wall. So ibig sabihin itong kabuuan na to, cover na to mga bok. So hindi pa natin alam na pag tinanggal to, nandyan na yung butas. Kasi medyo may kalaparan din to mga bok, itong ano na to. Itong bato na to, may kalaparan din. May kataasan pala. Ayan o. Yan.
May kataasan din yung bato na yan. No? So, nandun yung target natin mga bok. Ito pa, isa pang confirmation nito mga bok. So, inside yan mga bok ha. Ayan. Kanji ng inside. No? Hinarangan to. So, dalawa ang target natin sa loob ng isang bato na to. Ayan, dalawang hole. Isang malaki, isang maliit. So, yung isa na to mga bok, nandun sa taas. Yan. Kung saan tatama dito mga bok. Break this marker. Ayan o. Ito yung C na may na dalawang C na baliktad. So, taas at baba yan mga bok. Parang letter S ba? Nagaganyan mga bok ng letter S. So, taas at baba. Ito yung inside natin mga bok. Yan. Oh. Talaga naman mga bok. So, yan. Meron na tayong isa. Mula dito, 7.5. Tapos sa kanan. Ayan. Tapos ito mga bok, ayan rectangle. Rectangle. Tapos may hole sa gitna. Ayan mga bok. May hole to sa gitna mga bok. Ayan nakikita ba dito? Yan mga bok. Tagusan. So, ibig sabihin yan, dito sa spot na to, dito sa bato na to, may dalawa tayong target. Taas at baba. So, sa baba, nandito. Yung isang target natin nandito. Yan. Rectangle na may hole sa gitna. Flag ng hapon, center. Earth element ang gumagamit kasi nakapahiga. So, ibig sabihin yan, center. So, sa center nito. Ayan na yung isang target natin. So, nasaan ba yung pangalawa? So, unahin muna natin itong mga bok kasi yan, papunta yan dun sa baba. Na may sukat na 8. So, kuhanin lang natin to. Ay, di na lang. Hihilahin ko na lang to mga bok. Sana wag malaglag. Ayan, 8. Ayan mga bok. Kailangan natin ng ayan. So, medyo okay na yan mga bok. May may gap tayong 1/2 inch. Ayan, 1/2 inch. Papunta yan dito mga bok. Ayan. Kailangan lang natin ng 8 lang sukat kasi 8 inches yon. So, kukuha lang tayo ng 8 feet. Dito sa baba. So, kappa method yung gagamitin natin dito mga bok. Ayan. Pastilan. Ang hirap i-plaster. Tingnan lang natin mga bok kung di ba ito gumalaw. Tiusin lang natin. So, ayan. 8. Ay, nandyan na yun mga bok. Yan. Tamang-tama na. So, papunta yan doon mga bok. Kailangan pa ba natin ng kumpas dito? Hindi na mga bok. Sundan lang natin yung araw. Susukat lang tayo ng 8. So, nandito yung 8 mga bok. Ayan na kung saan, yung 8 na yan mga bok. Yan. Kita nyo ba? Ayan. Yung 8 na yan, tatama dito sa hole na yan. Hole yan mga bok. Ayan. Kappa method tayo mga bok. Kaya ang target natin puro may hole. Kasi yan yung ibig sabihin ng puwet. At pansinin niya natin dito nito mga bok. Ayan. So, may dito mga bok. May isang linya. Ayan May isang linya. Andito yung target natin mga bok. Tapos meron dito. Ayan Yan. So, enter sign. Nandito yung target natin. Confirmation mga bok. Ayan yung C na may dot sa gitna ay may dot sa taas.
na tagusan din 'to mga bok. Ayan o, tagusan. So confirmation yan mga bok na dito sa bato na 'to, itong rock na 'to, may dalawa tayong target, taas at baba. So sa taas nando'n na. Kailangan lang natin magsukat ng 8 feet. So nandito yung 8 feet natin mga bok, ito. Na kung saan may intersign na tatama din sa isang ano na 'to mga bok. Yan, yung arrow natin mga bok, tutumbukin niya rin yung isang ano na yan, yung isang hole na yan. So ayan mga bok, oh. Tatagusin niya yung hole na yon. Dalawa ang target natin. So nandito na yung isa. Ayan mga bok, meron pa tayong intersign dito. Meron tayong confirmation at isang hole. Itong hole naman na 'to mga bok, papasok, ayan o, papasok ano. So hindi siya makinis. Pero tingnan niyo mga bok, may mga linya na palabas. Ayan mga bok, oh, palabas. Na kung saan yung linya din naman na yan mga bok, tatama din dito. Ayan yung sukat natin mga bok, oh. Bumaba na tuloy. Ayan, 8 feet. Nandito yung 8 feet mga bok, ayan o. Nasa hole. So nasa 8 feet. Yan. Saan yan? So yan na yun mga bok. 8 feet. Dito yung pangalawa natin mga bok. Yan yung 8 feet na yan mga bok, ayan o. No? So yan yung target nating hole mga bok. Kasi yan yung tatamaan ng itong arrowhead na to. Ayan o, yung hole na yan na may intersign mga bok. No? Binaliktad lang yan na ano mga bok person. So yun. No? May metal tayo mga bok sa west. Tapos may wood sa east. So ito yung target natin ng wood. Nandito mga bok, ayan o. Ito yung pangalawa. So taas at baba. Taas at baba. Yung sa heart din, taas at baba. Nakasaad. Yan mga bok. So nasa taas, nasa baba. Sa taas, ito na yung target natin mga bok. Ayan o. May linya dito mga bok. Ayan. May linya. So pansin nyo na mga bok ano. Ayan. Yung linya. So yan yung puwet mga bok. Target ni Kappa. Dito dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. So may dalawa na mga bok. Ano? Yan. So nandyan na yung tatlong araw. Punta tayo dito sa ano mga bok. Pang-apat. So ito naman yung pang-apat mga bok. Ayan yung C natin mga bok. No, pababa. Pababa yan. Ito yung target eh. Oh. Tapos nandyan lang yung araw. So yung araw naman natin mga bok, ayan. Sana magtugma to. Yan yung araw natin mga bok na may hole. Sa bandang kanan yan mga bok yung hole ng araw natin. So doon naman yan papunta mga bok. Ayan o. Oh. Doon yung papunta yung araw natin. Tapos sa bandang kanan, sa dulo. So may sukat tayo ditong ano mga bok. 7 ang ano na to. Itong araw na to 7 ang sukat hanggang doon sa dulo. Tapos pababa na to mga bok Pero idediretso natin yan mga bok kasi ang target natin nandito lang sa taas. Yung target natin wala sa baba. Dito nilagay yung item sa taas. Kaya itong araw na to, instead na pupunta tayo dyan sa baba, magtutuloy-tuloy tayo doon mga bok. Bandang kanan. So, 7, ito yung sukat niyan mga bok. 7 ang taas, 8, 9, 10. Yan. Meron tayong 10 feet na
sukat mula dito sa ano na 'to. So, magsukat lang tayo mga bok, sundan lang natin 'to. So, ayan 'yun mga bok, 'yan, tatama diyan ano, tapos kakanan. So, 10 feet nandito 'yun mga bok. Dito tatama ang 10 feet, 'yan dito. Pero yung target natin ito, 'yan. So, 'yun yung naka-SAD ng araw natin mga bok. 'Yan, pansin niyo ba mga bok, isang bato lang 'yan mga bok na hinati, 'no? Hindi ko alam mga bok kung hinati ba 'yan o karugtong niya 'to, o na tinubuan lang ng damo. Pero ito hinati 'yan mga bok. So, parang naka-wall 'yan. So, ibig sabihin mga ganitong bato direct under. So, parang katulad nito mga bok, tumawid lang yung damo. So, 'yan yung naka-SAD ng araw natin, 7 na may 3 pang dot. Isama natin yung dot, 1 foot ang bawat ano ng dot. So, ibig sabihin 10 feet. I-a-add lang natin 'tong 1, 2, 3. Sa 10 feet nandun yung item natin sa bandang kanan. So, yan yun mga bok. At itong mother marker natin na 'to mga bok, ayan. Yung isang ano na 'to, yung isang leeg na 'to, tatama dun sa arrow. Ayan. Pero alalahanin niyo mga bok, may target pa tayo dito sa kaliwa na nasa bandang gitna, 'no? Sa kaliwa, bandang gitna. So, napakadaming bato dito mga bok. Ayan. So, may confirmation din 'to mga bok. Itong araw din na 'to, 'yan. So, ito yung confirmation natin mga bok, 'yan. Itong araw na 'to. So, may pupuntahan 'yan do'n in front, tapos dito sa kanan tayo mga bok, sa gitna. Mula dito sa araw na 'to, sa gitna, yung napagitnaan dito sa kanan. So, yung napagitnaan mga bok, ayan, sa kanan. Papaano 'yan napagitnaan mga bok? So, kung papansinin natin 'to mga bok, ito may isang bato, pangalawa, pangatlo, so pang-apat at panglima 'yan mga bok, bato 'yan. 'Yan mga bok, nakabaon lang 'tong bato na 'to mga bok, 'yan. So, napanood niyo na 'to sa ano ninyo do'n sa channel ni Sir Chris, yung 5 bato, kung ano ibig sabihin, 'no? Alam niyo ba mga bok kung anong ibig sabihin? 5 bato 'to mga bok, ayan, 1, 2, 3, 4, ay ito pala 'yan, 4, nandito yung panlima. Northern Star 'yan mga bok, espesyal, ibig sabihin niyan. So, isa lang ang gumagamit ng Northern Star na 'yan mga bok, ano, ang mga IGN. Kaya nandiyan yung submarine, nasa gitna. So, may mga confirmation na tayo mga bok na ang target natin ito. At itong bato na 'to nagsa-SAD na direct under. So, may 3 na tayo mga bok. Nandun yung isa, yung pangalawa, ito yung pangatlo. Target natin dito mga bok, 4. Ayan, 1, 2, 3, ito yung pang-4. May 4 tayo na target. Una, ito mga bok. Nandyan yung pangalawa, 'yan. Yung may ano na 'yan mga bok, enter sign. Ito yung pangatlo. So, nandito yung pang-4. Kasi naka-SAD dito mga bok, meron tayong target dito sa kanan, ay sa kaliwa, sa bandang gitna. So, nandiyan lang yung arrow natin. So, mula dito mga bok, pakaliwa tayo. So, sa kaliwa, ito yun mga bok. Yan. Pansinin nyo maigi ito mga bok. Ano? Ano ba makikita nyo mga bok? Yan.
Kuha niyo ba kung anong itsura niyan mga bok? So dito, ayan mga bok, may hole. Ayan, hole ito. Ayan mga bok. Tapos sa loob ng hole din mga bok, may linya. Tapos may hole sa taas. Ayan, hole yan. Tapos hole ito sa baba. So divided ito mga bok. Ibig sabihin, dalawa. Ang target natin sa loob ng isang bato dito sa kanan. Ayan mga bok. May linya to mga bok ha. Pansin nyo ba to mga bok? Ang code niyan. Ito. Yan. Code niyan yan. Ibig sabihin small. So may tatlong ano dito mga bok. Ano, isa, dalawa, tatlo. So ibig sabihin itong small na to, tatlo sila. So yung nandito mga bok, ayan, divided. No? Nasa loob ng isang bato. Parang letter D ito mga bok. Ayan o. Yan, naka-letter D. Yan mga bok. Pero dito tayo sa kanan. Kasi may lumabas na linya. So sa kanan, yun. Dalawa mga bok, ano. Ang target natin dyan sa bandang kanan. Pero pansinin nyo to mga bok. Ito. Binasag ito. Dalawang C. Ayan mga bok. Dalawang C yan. So yan yung itsura niyan mga bok dito sa taas. Dalawang C. Tingnan nyo yung itsura ng bato mga bok. So ibig sabihin, parang may ulo siya ng parang aso yata mga bok, ano. So yan, hindi na natin pakialaman yung aso na yan mga bok. Ang pakialaman natin ito. Ang tainga. May naibigay na ako sa inyo mga box, yung human body parts. Yung una, yung ilong. Ano nga uli yun, mga box? Tandaan nyo pa ba kung anong element ng ilong? So ito naman, focus tayo sa tenga. Huwag tayong mag-focus sa kung anong mga itsura ng bato. Kasi ito yung given natin mga box. May dalawa tayong target sa loob ng isang bato dito sa kanan. So nakasaad doon sa araw natin mga box. May target pa tayo dito sa bandang kaliwa. Sa gitna. So napakadaming bato dito mga box. Ano? Ayan. Meron pa doon. Focus tayo dito mga bok kasi nandito yung target natin. Sa tainga na yan. So yan mga bok, ang element ng tainga, water. So ibig sabihin, magkumpas lang tayo nito pa south. Ngayon, kung ginamitan man nila to ng Izanagi method, so magkukumpas tayo pa north. Yun lang yun mga bok. North at south lang yung alignment na kukuhanin natin. Kasi tainga ito. Ito yung in-emphasize na direksyon ng dala-dala nitong ano na to. Ng kung anong ulo man to ng hayop. Oh, may tatlo tayong target mga bok. May dalawa dito, divided dito sa kanan. So may isa pa tayong target mga bok. Isa na lang hanapin natin. So may mga hole dito mga bok. Ito pa isang hole. Yan. So bantayan nyo tong hole na to mga bok. Ito, may linya na palabas. Ayan mga bok. Na dumugtong naman dito sa isang linya. Na may hole sa baba. So ibig sabihin yan, under or below. Yang ano na yan mga bok. Old kanji character yan na ng under or below. So yung metal na to, nandito sa baba. Yan. Oh, nasa baba tayo mga bok. Na may nakasading ditong isa mga bok. Oh. One item. Pero bantayan natin to mga bok dahil baka mamaya poison markings ito ng poison. Kasi nandito kasi yan mga bok. Oh. Yung poison kasi mga bok dapat dito. So hindi ako sigurado sa marka na to. Kung poison ba to, dapat nakaganyan yan. Nakatapat dito sa hole. So, one item mga bok, nasa baba. Yung item natin. So, sa baba mga bok, ito lang naman. At ito naman mga bok, nakuha na to ng may-ari. May isang hole dito mga bok na parang naka-V.
Pero palabas ayan pahulog dito sa baba, 'no, mahuhulog siya. So itong bato na 'to mga bok nakuhanan na 'to ng may-ari. Sinabi ko kasi sa kanila na may laman 'tong bato na 'to. 'Yan, itong bato na 'to mga bok, ayan, oh. So meron 'tong bato dito na nakapatong dito mga bok. Sabi ng may-ari, may butas daw 'to hanggang balikat lang daw mga bok. Ah, dito sa ilalim madudumihan yung ano ko mga bok, madudumihan. So nakuhanan na 'to ng may-ari mga bok. Kaya ako napapunta dito, kasi sabi niya bibigyanan niya raw ako ng balato. So pumunta lang ako kasi akala ko nandito pa yung mga items. So nung pagdating ko mga bok wala na, bininta na lahat. Pati yung ano lagayan kasi mga bok, jewelry box daw pero ginto yung box na pinaglagyan. So kaya ayun nabenta niya na lahat. Pero hindi na ako ano mga bok, hindi na ako humingi. Hindi ko tinanggap yung balato. So sa kanila lang 'yan. Dito sa gitna, sa ilalim ng bato na 'to mga bok, dun nilagay. Binalutan lang ng ano, binalot daw ng semento. Manipis lang, half inch lang daw yung semento na binalot dun sa jewelry box mga bok, dito sa ilalim ng bato. So ang buong akala ko dito sa loob ng bato, kasi nga may target tayo dun, ayan, 3 small. So ang buong akala ko dito sa loob ng bato kasi may naka-ano dito mga bor, naka-arc yung bato dito. So dito pala sa ilalim, nilagay din sa gitna, papasok. Doon nila nakuha. Ayan mga bok, may item na yun. Ayan, pababa. Ay pababa, naka-letter C mga bok. Yan. So may linya din dito. Yan. Tapos may isang linya, person. Tapos may hole. Nandito yung item. Sa baba, naka-letter D. So ipapakita ko na lang kung anong meron doon mga bok. So north-south ang alignment natin dito mga bok. Yan, papunta din doon. Kasi dalawang C yung ano mga bok, yung tinga, dalawang C. So yung malaki nandun, yung maliit nandito. Yung C na pa ganyan, papunta yan dito. So yung C na pabaliktad, ayan mga bok. Itong C na pabaliktad na to, papunta yan doon. Yung C na pa ganyan, papunta yan dito. So nandito na yung pang-apat mga bok, nakuha na. May mga confirmation pa to mga bok. Ayan o. Baliin ko lang to. Kung titingnan natin tong bato na to mga bok, ganito lang no. So ganyan lang siya mga bok ano. Pero kung dito tayo, sa likuran, ayan mga bok. Kuha niya ba kung anong kuhan mga bok? Ayan o. Ayan. Yan mga bok. O. So nakapoint yan. Diyan sa bato na yan. Parang tatagos din yata sa kabila mga bok. Kasi may dalawang guhit mga bok. Ayan, dalawa. So yan, yung pointer na yan, dadaan yan sa bato na yan, tatagos doon sa isang deposito. Kasi dalawa yung target natin mga bok. So ito naman mga bok, pointer din yan. Ayan mga bok. Hindi yata kita. Pansin nyo ba mga bok? Ayan o. Yan. So ito naman mga bok, nakadirekto doon. Doon sa hukayan, ayan o. Itong pointer na to. So may isa pang pointer dito mga bok. Ito. Ayan mga bok o. Yan. Half na ano. Half na box. Yan mga bok. Cover. Nandito yung item. So yun. Pag diniretso natin yan mga bok, ano. Doon yun din yan. Tatama sa isang bato. So nakasaad dito. Mula sa cover na to,
may target tayo do'n sa taas mga bok ng cover. So, mula do'n, hindi tayo didiretso do'n. Kasi wala na tayong target do'n mga bok. Ang target natin sa taas, ito, sa taas. Hmm. Wala na tayong target do'n mga bok ha, kung ididiretso natin kasi naka dito, ito yung kanto ng half box mga bok, tapos item sa taas. So, ang target natin mula diyan sa ano, mula diyan sa cover dito tayo sa right side. Kasi nandito yung ano mga bok, tingnan niyo, yung box natin may target tayo sa right side, sa taas. Pointer lang natin 'to mga bok, hindi itong ano na 'to, itong side na 'to, hindi yan yung pointer natin, hindi ito. Ito yung pointer natin, ang direksyon. Kaya ayan, mula sa cover, itong cover na 'to, target natin sa kanan, sa taas. So ito yung direksyon natin mga bok, yan. So ang tinutukoy na cover, ayan mga bok. Tapos may target tayo sa taas, sa bandang kanan. So yun, kuha niyo na ba mga bok ang mga decoding dito? Ayan mga bok yo, cover and half box. Oh. So mula sa cover na to, target natin sa kanan, sa taas. Nan. Oh. So ito yung direksyon na susundan natin. So ito naman kasunod na bato mga bok. Ayan, oh. Pansin nyo ba kung ano itsura mga bok? Ayan, naka-V ito. No? Ayan. So may isang parang hole dito mga bok. Ay wala pala. Pero may isang ano. Pansin nyo ba mga bok? So bastusan na naman to mga bok ha. Ayan o. Tignan natin kung anong mapapansin nyo. So ito yung pinagkuhanan ng heart mga bok. No? Ang puwet. So dito, hindi lang heart natin tignan. Kasi ang sinasaad niyan, may dudukutin tayo mga bok. Ayan o. Sundan lang natin to. Yan. Papunta doon. May linya pa yan dito mga bok. Ayan o. So papunta yan doon mga bok yung linya. Pero itong printer na to mga bok. Ayan o. Yung dulo niyan. Yan. Yung printer na yan, papunta yan doon. Yun. So, yung ano na yun mga bok, yung tenga, water element. Ang compass alignment natin mga bok, north-south. So, palagi nating unang i-check dito sa south. Kasi north kasi yan, water ano. Ngayon, i-check din natin dun sa north. Kasi baka mamaya in-apply nilang isa na method. So, yun. Mula dito, nandun yung ano, pangalawa, nandito yung isa, yung una, na nakuha na ng may-ari mga bok. Swerte ng may-ari. So hanggang balikat lang mga bok. Sa ilalim lang ng bato. Nakuha na. So itong ano na to mga bok, bantayan nyo to. Yung hole na yan, yung mga stopper ng hole mga bok, ayan o. So dito sa unahan niya, may stopper. Malalim to mga bok, ayan o. Yan, nilaliman to mga bok. Pa-slide to pababa. Ito yung malalim dito. Kaya yung hole na yan, magtuturo yan doon sa kanan. Na kung saan may target tayo mga bok sa taas at sa baba. Dito sa kanan. Sa loob ng bato. Kasi nasa loob ng hole yan mga bok. Naka-letter D. Yung ano na yan. Ayan mga bok. Oh. Naka-letter D yung ano na yan. Sa bandang kanan. So yung metal dito. Ayan. Yung metal sa taas. Bababa. Andyan yung marka natin mga bok. Ayan o. Oh. Tapos yung hole. So nakasaad yan. Under. Or below. Or down. So nandito. Yung below natin. Andun yung isang pointer. At ang isa pang ano mga bok. Yan. Nagsasaad. Yung arrow natin na nagsasaad na may target pa tayo dito sa kaliwa sa bandang kanan.
So yun, nakuha nyo na ba mga bok? Di ba kayo naguluhan? Target natin mga bok, 4. No? Ito mga bok eh. Oh. Yan mga bok. Ito yung small kappa mga bok. 1, 2, 3, 4. Kappa yan mga bok. Yan. Yung 3 butas na magkakapareho ang distansya, ibig sabihin yan kappa. Kasama to mga bok, 4 na butas. So may 4 tayo na target. Yung 2 magkasama. Ayan mga bok. Isang hole, tapos 2 hole sa loob. Sa isang bato. Ito pa yung isa mga bok. Oh. Tapos ito yung isa. Ayan. May 4 tayo na target. Huhukayin. Yan. Ito babasagin. So nandun yung isa. Ito yung pangalawa. Ayan mga bok. Basag. Yan yung huhukayin. Special deposit yan mga bok. So pagka ganyan, medyo pag-ingatan natin yung ano na yan mga bok. Kailangan natin may budget tayo ano. Gawa ng special deposit yan mga bok. Ng mga IGN. So ayan mga bok. 1, 2, 3. 4 na dito sa likod mga bok. Yung pang-4, ayan bato. 4, 5. So special to mga bok. Nasa medium deposit, kung hindi to medium, big deposit ito. So doon lang naman maglalaro yan mga bok kasi ang ginamit nilang code ito mga bok si Kappa. So papalo lang ito sa medium deposit itong ano na to. Pero ingatan natin mga bok kasi code ni Kappa ang ginamit nila. Lagi nating tandaan mga bok, si Kappa triple ang pwesto na dala-dala kaysa kay Pagong. So baka magkaroon para ko ng ano niyan mga bok. Mag-upload din ako ng pagkaibahan nila ni Kappa at ni Pagong ano. Tapos yung mga compass alignment din nila. So para malaman nyo yung kaibahan nila ni Kappa at ni Pagong. At itong pang-4 na bato na to mga bok, ayan, kung mapapansin nyo, ito mga bok, nakasi. So sa ganitong marka na to mga bok, ayan, malalim yan. So ibig sabihin nito mga bok, dig on this side. So since pababa ito, dapat doon tayo maghuhukay. Pero ang kaibahan nito mga bok, ayan, may platform dito mga bok. So ibig sabihin, instead na dito tayo pupunta at dito tayo maghuhukay, babalik tayo doon sa taas mga bok. Kasi may stopper na nilagay dito. So doon tayo magdidig mga bok. Paakyat tayo. Ayan mga bok. No? Walang harang yan mga bok. Magtutuloy-tuloy yan doon sa taas. Doon tayo maghuhukay. Hindi dito kasi hinarangan platform niya to mga bok. So dig on this side. Dito sana dapat kasi pababa. Pero hinarangan kaya babalik tayo doon sa taas. Doon tayo magdidig mga bok. Yan ang dig site. At dito mga bok, ayan. Kung mapapansin nyo tong nyug na to mga bok, sobrang bata pa to. Yang nyug na yan. Pero, kung mapapansin nyo yan mga bok, ayan o. No? Malalim yan mga bok. Ayan o. Alam nyo ba ang marka na to mga bok? Yan. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin? Dead person din yan mga bok. Dudukutin pa lang to ni Kappa. 3 ang target natin mga bok. Ayan o. Nadudukutin. Ay, 2. 3 tuloy. 2 ang dudukutin natin mga bok sa isang surface. Yan. Magkasama yan mga bok sa isang surface. May sukat na binigay mga bok. 1, 2, 3. May target tayong isa mga bok. Ayan o. Isa ang target natin. May distance na 1, 2, 3. Sa kanan mga bok dito sa taas. Yan. Mula dito sa nyug na to, sa kanan natin mga bok ha, sa kanan natin.
hindi sa nyug nito. Doon sa kanan natin sa bandang taas. Ayan, may isa. So sa kanan, 3 yards mga bok. Ayan, mula dito sa nyug na 'to. So kung masasabi niyong ano na 'to mga bok, ayan, oh. Yan yung mga pinagtagaan dito, 'no? Malalim pero tingnan niyo mga bok kung anong itsura ng pinagtagaan. So ayan mga bok, oh, 'no, yan yung itsura ng mga pinagtagaan. Pero yang marka na yan mga bok, hindi mo masasabing tinaga lang yan ng mga taga dito. Talagang pantay yan mga bok, 'no? At nataon din na code ito ni Kappa, ang dead person. So may dudukutin tayo mga bok kasi hindi pa 'to nadukot ni Kappa. May dudukutin tayo na dalawa sa loob sa loob mismo ng isang surface lang. 'Yon. Sa loob ng bato na 'yan, may dalawa tayong target. So yung isang target natin mula dito, may sukat na 9 yards kasi maiksi nasa 4 yata 'tong mga bok, itong ano na 'to. 'Yan, tigwa 4 ang haba ng linya na 'to. Nasa kanan, bandang taas. Mula dito, 'no, sa kanan bandang taas. Ayan mga bok. At meron pa ditong X mga bok. Ayan, oh. Pansin niyo ba mga bok? Kung saan tatama, 'no? So dun 'yun. So ibig sabihin, meron tayo ditong yen metal mga bok, 'no? Yen metal 'yan mga bok. Yang metal, sorry. Imperial Regalia Code 'yan mga bok. Sword 'yan ha. 'Yan, cross lang natin kung titignan pero sword 'yan. So bantayan natin 'yan mga bok. Kasi itong sword na 'to nagka-cast ito ng wind. So may poison. Ang ano natin, may X tayo dito, dead person. Dalawa yung target natin sa isang surface lang. So yung isang target natin mula dito may sukat na 3 yards papuntang taas dito sa kanan. 'Yun mga bok. So napakabata pa 'to mga bok, ilang nasa 20 pa lang yata mahigit yung apakan nito. So baka mamaya na naman sabihin niyo sa'kin, aangat itong marka kasi madadala sa pagtubo ng niyog na 'to. So bakit itong mga apakan na 'to naiwan sa baba? Matagal na yang apakan na yan mga bok, oh, pasira na. So bakit nananatili 'to sa baba? Dapat aangat yan, 'no? Napaka-imposible ng niyog na 'to kung sa pagtubo niya ang dadalhin yung mga marka lang, iakyat niya sa taas, yung mga apakan iiwan niya lang sa baba. Grabe naman yang niyog na yan. So ayan lang yan mga bok, oh. So mula diyan, 3 yards, 9 feet, ayan na yung target natin mga bok, 'no? Mula diyan dito sa bandang taas sa kanan. Dalawa ang target natin sa isang surface lang. So dalawang target natin sa isang bato. May bato pa pala dito mga bok, eh, oh. Uy, parang sikapan na naman 'to, ah. Ay, sikapan nga mga bok. Ayan, oh, kwadrado. Ay, rectangle pala mga bok. Yan. So rectangle ito, yan. Rectangle yung ulo, tapos inumbok. Half turtle yan mga bok. Ayan, oh. So yung bato na yan, tinapyas dito sa gilid, tapos tinapyas din dito. Rectangle yan mga bok, ayan, oh. Kung saan, hindi na natin to gagamitan ng kumpas mga bok. So sundan na lang natin yan si Kappa kung saan yan nakaharap. Doon sa bato na yon. So parang may ano pa pala dito mga bok. Wala na pala. So yun lang. Sundan lang natin si Kappa. So si Kappa ito, tinapyas. Ano mga bok. So ito Kappa din yata itong mga bok, eh, oh. Si Kappa nga to. Ayan, oh. May ulo pagong din.
So kung titignan natin mga bok, may dalawang pagong ano. So walang paa. So bakit natin kailangan mag-travel sa treasure code nyo, pag pagong, direct under na sa baba. Walang paa din yan mga bok, so dapat direct under na rin. Pero bakit natin susundan papunta doon? So ganun si Kappa mga bok. Isa sa pagkakaiba nila ni Kappa at ni Pagong. Pag si Pagong walang paa, target na natin si Pagong. Pero pag si Kappa, walang paa, tignan natin ng i-trigrams mga bok. I-check natin ang i-trigrams at uunahin natin kung saan man patungo yan. Pero hindi sa lahat ng panahon mga bok na si Kappa may target sa unahan. So magdidepende tayo sa mga given. So ito yung si Kappa din mga bok. Yo. Pansin nyo ba mga bok? Tinapyas to, ay pinutol to dito, tapos tinapyas yan dyan, ayan o, patagilid ano. So matulis to. Hindi natin to susundan tong side na to mga bok kasi mapapalayo tayo, papunta yan dun eh, oh. Yan, ito na. So target natin mga bok ayun, yung Hokayen. Ito lang yung susundan natin mga bok. Itong kinat nila, ayan oh. Yan. Itong street na to. So doon natin yan titignan kung saan papunta. So yun mga bok. Doon pa rin sa bato. Special din pala yung bato na yan mga bok. So daming printer mga bok ano. Na nagpo-print dito sa bato na to. So may dalawang kapa tayo dito mga bok. Ayan oh. Ayan, kung titignan natin, parang pagong lang kasi buo yung katawan. Pero yung ulo, ginawang triangle. Ayan, mga bok. Triangle ang ulo. Yun naman, rectangle. Na tinapyas ang katawan, ito. Tinapyas ito. Tapos tinapyas din yung gilid. So, ito yung titignan yung bato na yun, ganito. Ayan, mga bok. Tinapyas to, dito pa straight. Tapos pa slide. Tapos kung saan, papunta naman doon. May dalawa tayong kapa. Ayan mga bok, itong pangalawa na yun ang tinatarget. Yung nyog naman, ayan mga bok, mababa pa yan ha. Yan, batang-bata pa yan, yung nyog. Pero may markings mga bok ano. Alam nyo na, mga bok. Napanood nyo naman siguro sa channel ni Sir Chris mga bok. Kung bakit may mga batang nyog na may mga marka. So, espesyal itong naka-baon dito. Espesyal din yan mga bok. Ingatan natin to mga bok. Pag code ni Kappa ang ginamit. So, nandito na mga bok. Napakadaming mga bok confirmation na dalawa ang target natin dito sa bato na to. Sa loob. Ayan mga bok sa loob. Yan. So, yan yung ibig sabihin ng heart mga bok. Kung lahat ng heart mga bok na makikita nyo, so ibig sabihin yan, isa yung mababaw, isa yung malalim. Kasi yung mababaw, dudukutin pa lang ni Kappa. Yung malalim mga bok, hinahatak pa lang yun ni Kappa, pailalim. So yun yung ibig sabihin ng mga heart. Kahit saan kayo makapunta ng mga bok, kahit saan nyo to makita tong heart na to, method ni Kappa yan. Kung mataon na ito, hukayin, so ibig sabihin, dalawa ang target natin sa loob ng isang shaft. May madadaanan tayong maliit. Yan. Kaya pagka yung mga heart na may hole sa gitna, ibig sabihin direct under. Kasi ito na yung butas ng puwit na kailangan nating dukutin. Doon dinudukot ni Kappa ang Shirikodama. Puwit yan. Heart lang natin tignan. Kasi yan yung code na ginamit nila ng mga Hapon para kay Kappa. At itong heart na to, yung deposito na to mga bok, magdidepende yan sa kung gaano kalaki yung heart. So katulad nito mga bok, halos isang dangkal lang to yo. Ayan mga bok. So mga small deposit lang ito mga bok, mga barita. So yung isa mga bok, mix yun. Ayan o, kasi may C dito. So nagmi-mix ito mga bok.
Napansin nyo rin ba mga bok? Ayan, o D. Parang letter D. So, mix ito ng metal at ng gemstone. Imperial Regalia Code yan mga bok. Ayan. Imperial Regalia Code ng Jewel. No? Pag-aari ni Amaterasu yan mga bok. So, itong letter D naman kay Tsukuyomi. Yung letter D. Na kung saan sa kanji mouth. Confirmation natin mga bok na yung deposito natin andito lang sa baba. Ayan. Yung linya na yan. So, mahaba na yung video natin mga bok. Sana may natutunan kayo sa episode natin na to. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli.